Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo, wow. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay at kasama pa rin po natin si Kagawad Ray 1 at Ray 2 si Rujano mula po sa Barangay San Antonio, Parañaque City. At yun nga po, bilang pagtutuloy po sa kwentuhan po natin kanina, gusto ko lang po sanang tanungin sa inyo dahil nga po, ang tagal nyo na pong nagsiservisyo sa barangay po ninyo. Meron po ba kayong natututunan po sa isa't isa naman? At pwede nyo po ba ibahagi yun sa ating mga kabarangay? At kung meron din po kayong hinahangaan sa isa't isa, pwede nyo po ba ibahagi sa amin yan? Ako bilang sumunod na kagawad sa aking kakambal, nakita ko nung magsimula kami, nakita ko kung paano siya magtrabaho bilang kagawad, bilang public servant. Umiikot sa mga lugar, lalo na sa mga depressed area, at inaalam kung ano yung mga problema na hindi naman, yung nababagay lang sa isang kagawad na pwede niyang ibigay. Nangyayari po, katulad ng kagawad, yung kapitbahay ko, meron sakit. Nakita ko sa kanya, sa kakayanan niya, kahit na maliit na tulong, ibinibigay niya. Na sabi ko, magandang ginagawa ng aking kakambal. Dahil doon, sabi ko, balang araw, pag halimbawa, ako naman, itutuloy ko rin yun. Itutuloy ko yung ginagawa niya na naisip ko na magandang ginagawa niya. Kaya, saludo ako sa kanya nung manilbihan siya bilang kagawad. Kayo naman po, Kagawad Ray. Ako naman, ang talagang hinahangaan ko sa aking kapatid na si Ray Cambal II, sa kanyang panunungkulan, tinawag siyang kagawad 24/7, kagawad. Sa dahilan, talaga namang kahit anong oras, lalo na sa gabi, dahil sa kanya, hawak niya yung peace and order na committee, kahit sa gabi, maaabutan mo yan, makakausap mo, mahihingan mo ng tulong ang aking kakambal. Dahil kahit na 10 oras ng gabi, ang kagandahan pa sa amin, dahil isang hakbang mo lang, barangay na. Ang bahay namin, sa likod lang ng barangay, kaya tuloy, ginagamit na namin na tayong nandito sa malapit sa barangay, di manilbihan na tayo sa barangay kahit anong oras. Kaya yun naman ang ginagawa niya, hanggang hakaw sa kanya, dahil kahit sa hating gabi. Sa hating gabi kasi, sa gabi lalo na, marami pong mga nangyayari na mga karamihan dyan, yung mga gulo ng mga kapitbahay, mga inuman sa hating gabi, mga bata na hating gabi na, nandiyan pa sa kalsada, at dudulog, pupunta sa barangay. Ang pinakamaganda, maaabutan si Kagawad Ray Cambal II. Maaabutan siya doon. Kung ano man ang problema, doon pa lang, nabibigyan niya ng solusyon. Yun ang hindi na umabot sa kansa. Totoo po yun. Katulad kaninang madaling araw, ang ginawa ko, nagdalawa kaming grupo para mag-robing. Yung isang grupo, sinumahan ko. At may nakita kami na may isang lasing na halos hindi na makagulapay.
tinulungan namin at meron namang cellphone number, tinawagan namin yung kamag-anak. Kaya yun, pinunta nila, kinuha nila. Alas 2:30 po na yun. Kaya ako, hindi nyo maipagtanong, medyo inaantok pa ako hanggang ngayon. Pero hindi natin po pinagsisisihan yan dahil parte po ng ating serbisyo publiko. Pero Kags, papunta tayo sa para pampabuhay naman ng dugo natin ang usapang politika. Kasi kung nagsimula kayo ng 1970, siguro mga 7-8 mayor na nagdaan sa inyo, ano ho ba? Tapos siguro mga ganun din siguro sa kapitan. Marami nang dumaan ng mga kapitan sa inyong dalawang termino in almost 40 years of public service. Ano Kags ang nakita niyong malaking pagbabago sa politika, sa larangan ng politika, hindi lang sa Parañaque pero sa bansa? Kasi ako, ang napansin ko noon, nung una-unang takbo, hindi ko kailangan yung magpamerienda dati. Hindi ko kailangan yung makikisama ka dahil nagbibigay ka ng kung ano man, o mga regalo dito, regalo. Ngayon, mandatory. At ang tao na talaga ang humihingi. Pero pwede niyong sagutin, pwede niyo wag nang sagutin kung sa tingin ninyong hindi naangkop sa inyong politika. Pero anong malaking nabago sa politika in almost 40 years of public service ninyo? Nung una naming sa politika, huwag na natin pag-usapan yung mga nakikita natin, bigay dito, bigay doon. Wala tayo noon. Ang nakita lang natin na habang lumalakad ang panahon, nababago talaga yung sistema ng politika sa barangay. Nung una, medyo paisi-isi ka lang, marunong ka lang makisama sa mga tao, marunong ka lang yung ibig sabihin yung makibagay sa mga tao, mananalo ka na. Without yung bibigay ka ng kung ano't ano man. Kasi sa amin, hindi po sa amin, hindi namin ugali yung magbigay. Ang amin lang, kung talagang hindi namin, ang ginagawa namin ng paraan talaga, kapag humihingi sa amin ng tulong. Basta humingi sa amin ng tulong. Sabi nga niyan, hindi ka uwing luhaan. Meron at meron. May magagawa, ang ibig sabihin, may magagawa kami kahit sa anong paraan, gagawin namin, matulungan lang ang isang tao. Pero kami, hindi kami yung panahon ng politika, mamimigay, tsaka wala naman kayo pamimigay. Basta ang amin lang, yung totoong serbisyo sa tao, yung hindi namin pinagyayabang kung bakit kami kagawad, bakit kami nakapwesto. Basta ang amin lang, makatulong lang. Yun ang pinaka-main namin sa bilang politiko namin. Alam niyo mga kabarangay, bago sagutin ni Kagawad Ray Cambal ulit yung tanong na yun, nais ko lang malaman ninyo na nagsimula sila, nasa depressed area sila o diretsyon salita na nasa squatters area sila sa likod ng kanilang barangay, nakatira. Doon sila nakatira. Hanggang ngayon, doon pa rin sila nakatira, SK May. So, hindi mo masasabing, alam niya nga kung nagpayaman lang sa posisyon. Pero ang kagandahan naman doon, nagkikwentuhan tayo ng isang araw, di ba? Carlson din yung iniimbita ko sila na umattend din ang kanilang mga anak, maayos na. May kanya-kanya ng karir. Nakapagtapos ng pag-aaral. Yun naman po talaga talagang pinaghirapan po nila na maitawid po yung yun ang kapalit ng pag-aaral. kanilang serbisyo. Yung kanilang anak. Yun nga po. Mga anak nila magaganda ang buhay. Ang amin kasi, noon ko pa yan sinasabi sa mga anak ko, tandaan nyo, habang nandito tayo sa lugar na to, magpursige kayo lahat. Awa ng Diyos naman, kami ni Otol, hanggang ngayon, nasa depressed area kami, pinagmamalaki namin yan. Yung mga anak namin may kanya-kanya ng bahay sa mga subdivision. Wow. Dahil sa pagpupursige nila. Katuwang lang kami. Wow. Yun lang ang namin yan.
Very inspiring po talaga yung kwento po nilang dalawa. No? Balikan lang po natin yung kanina pong katanungan para si Kagawad. Ito naman po ang makasagot. Sa paglakad ng panahon, mula noon hanggang ngayon, sadyang may pagkakaiba, lalo na ang politika. Noon, kumaway ka lang, panalo ka na. Lalo pa ganyan na naman kapogi. Ngayon, Mapugi ka iniiwasan na ang pagkaway. Opo. Kailangan yung pagkaway mo, May lagay. may kasama na yun. Kaya sa simpleng pag-analisa, nung panahon, nung unang kontak mo, dahil hindi sa walang pera, kundi talagang, kumbaga sa panggastos, wala tayong sapat na panggastos. Pero, dahil nga, yung una kong takbo, wala namang ganong katindi ang politika. Kung wala ka, marunong ka lang makisama, marunong ka lang umintindi ng mga hinaing ng iyong kalugar, pakita mo yung determinasyon mo sa pagsisilbi, sigurado yan, kahit wala kang pera, mananalo ka. Sabi nga ng iba, bakit sila kambal? Wala naman mga pera, bakit nananalo palagi? May sekreto po na ginagawa kami na yung hindi namin tinitigilan yung pakipagkapwa tao, na yun ang pinakamaganda bilang maninilbihan ka sa barangay. Kaya yun, laki talaga ng pagkakaiba ngayon. Alam nyo na yan kung bakit napakalaking pagkakaiba. MSK, nag-uusap nga rin kami ng mga ibang kagawad. Kaya rin naman siguro si Cosme. At saka, of course, si Kagawad Marie. Na napapag-usapan namin na hindi na pwedeng papogi sa barangay, hindi na pwedeng nakikisama ka lang. Iba na ang politika ngayon. At saka, pero mabuti naman na ako wala na ho ako sa serbisyong barangay, pero pag nakikita ko si Kagawad Kambal, si Kagawad Marie, yung anak ni Kagawad Cosme na nagsisilbi sa barangay, yung mga old school pa nung araw, natutuwa naman ako dahil meron pa rin mga natitira at naniniwala na serbisyo at prinsipyo ang pinapairal bago pa man kung ano man yung nauuso ngayon. Kaya nakakatuwa pa rin. Opo. At speaking of politika nga po, Kags Butch, sigurado po ako sa tagal nyo po na nanilibihan po sa barangay ninyo hanggang ngayon po, ang dami nyo na po nakitang mga gimmick, lahat po ng mga galawan sa barangay ninyo, at hindi lang po sa barangay ninyo, maging sa ibang barangay din po, hindi po ba? Pero meron po ba kayong pinaka nagustuhan sa pagiging public servant, kaya po napili po ninyo na ipagpatuloy po ito bilang career po ninyong dalawa? Ako, nakita ko maganda, kaya pinagpatuloy namin. Pero ang malaking tulong sa tao, dahil hindi naman sa pag kami ang nakaupo, kahit paunti-unti na pumupuntang tao sa amin, nabibigyan namin, na tutuganan namin yung pangangailangan kahit hindi man pampinansyal, kung ano man mga problema. Kaya para sa akin, yun ang mahalaga na pinagpapatuloy namin ang serbisyo publiko. Sa akin,
Excuse. Kaya kami patuloy. Actually, sinabi nga namin sa umpisa na hindi naman ito pinangarap namin. Ito'y kusang dumating sa amin sa nakita siguro sa dahilan, nakita siguro ng mga tao na talagang may potensyal ang Kagawad Ray Cambal na manilbihan. Kaya po tayo ay bago tumakbo, tayo ay napili lang, na ituro lang kumbaga. Dahil na rin siguro doon sa ating mga ginagawa na tayo ay nakikita nila na talagang nakakatulong sa mga tao, lalo na sa mahihirap. Kags, kung meron man lalapit sa inyo na nais maging kagawad o kapitan o umentra sa serbisyong barangay, ano ang pinakamagandang mabibigay niyong advice o tip kung sila ay nagbabalak na tumakbo o umentra sa serbisyo publiko? Ang unang isipin nila kung paano makatulong, hindi sa malaking paraan, kundi kahit sa maliit na paraan. Kasi kaming mga nasa depressed area, napakaliit lang ng ibigay mo na importansya, malaking palaisipan na yan sa isang mga kabarangay namin. Ngayon, ipakita natin kung sino man may balak, no? Ipakita natin sa tao na tayo ay porsigido, tayo ay determinado, manilbihan sa anumang paraan. Kasi ang bilang kagawad, marami pong mga responsibilidad yan. Katulad halimbawa, kami bilang kagawad, ako lalo na sa madaling araw, lalo na gigisingin ka. Kagawad, may inventaryo sa drugs. Siyempre, katungkulan mo yan, responsibilidad mo, gigising ka para matugunan yung pangangailangan ng mga kasama natin sa serbisyo. Kaya yan ang mga isipin natin na magiging trabaho natin pag tayo na nandyan. Kaya sa mga gustong sumali sa mga larangan ng politika, huwag nating gamitan ng kayabangan. Kailangan makatao tayo, makadiyos, para maniwala sa atin ang mga taong bayan na buboto sa atin. Kaya yun ang mga pag-isipan natin maigi bago tayo sumalang diyan. Dahil kami, ako lalo na, dahil nakita ko sa aking kakambal na ganito pala ang mga ginagawa, ganito pala ang public servant. Kaya pinag-isipan ko, kaya nung dumating yung panahon na napagbigyan ako ng pagkakataon na manilbihan, sinunod ko lang po yung mga nararapat na hindi makaka-agravyo ng ibang tao para sa malinis ng panunungkulan. Yun lang po. Maraming salamat. Sa akin, sa totoo lang, maraming nagtatanong. Maraming nagsasabi na, Kags, gusto kong tumakbo. Okay. Ang pagsabing gusto kong tumakbo bilang kagawad,
yan ay may kaakibat. Hindi ko pwedeng sabihin sa iyo, sige, takbo ka. Sige. Yan ay nasa pagpupursige mo. Kasi pag ikaw tatakbo bilang kagawad, ang masasabi ko lang, yung ipakita mo sa tao, yung sinseridad mo na manilbihan. Pakita mo sa mga tao na talagang ang puso mo talagang gusto mo talagang manilbihan. Hindi pwede ritong yabangan. Huwag ka magpapakita ng kayabangan sa ating mga kabarangay dahil pag pinakita mo yung unang-una mong pakita yung kayabangan ay baka sa umpisa pa lang matutsugi ka na. Ganito lang. Yung pakikisama, number 1. Yung pag meron, kasi may darating yan na may hihingi din sa'yo ng tulong paminsan-minsan, pakitaan mo. Kahit na hindi ka makatulong sa material na bagay. Alam mo, ang pinakamagandang tulong sa lahat, yung makapag-advise ka na maganda. Halimbawa, may problema sa anak. Bigyan mo ng mga suggestion. Bigyan mo ng magandang suggestion yung mga magulang na ganito ang gawin mo, ganito. Maliliit na bagay. Yun, doon tayo mag-uumpisa. Huwag mong sabihin na ikaw ay kaya mong magbigay ng kung ano-ano. Ang gawin mo, sa umpisa pa lang, pakisamahan mo na yung mga tao, pag may dumulog sa'yo, kahit sa maliit na bagay, ay matulungan mo. Dahil, sa totoo lang, kapag ikaw ay nakatulong, kahit sino, basta makatulong sa inyong mga kapitbahay, hindi po yan nakakalimutan ng ating mga kapitbahay. Siguro sa out of 10, baka yung isa makalimot, pero yung siyam, hindi ka makakalimutan noon. Kung ano man ang gusto mong gawin, sasamahan ka nung siyam na yon. Alam mo, SK Mike, ikwento ko yung kinento ni Kagawad Kambal. Sometimes, pag pupunta ako sa mga constituents, lalapit sila nang hingi ng tulong. Minsan, hindi naman talagang material na tulong ang hinihingi nila. Minsan, kailangan nilang may nakikinig. Yun ang sinasabi ni Kagawad. Sometimes, they just need an ear para to listen to their problems. At pag pinakinggan mo at nailabas nila at kahit paano nakapagbigay ka ng konting advice, kahit hindi mo na matulungan talaga dahil malaking problema yon. Kahit problemang pamilya, nandun ka lang, alam mo, malaking bagay sa kanila. And yun din ang masasabi ko sa mga kabarangay natin bago natin hingian ng last message si Kagawad Kambal na sometimes ang mga tao hindi naman lalapit yan kung kaya nila eh. Lumalapit yan dahil hindi na nila kaya. Pero minsan, kadalasan din, makikinig ka lang sa problema nila at mabibigyan mo sila ng advice. Hindi ka na nila makakalimutan. Para ka naging kaibigan talaga nila. At yun ang masasabi ko sa mga kapitan at mga agawad. More often than not, a listening ear is better than material gifts. Opo, yan. Maraming salamat po, Kags Butch at Kagawad Kambal sa mga magaganda po ninyong payo para sa atin po nagnanais din pumasok sa politika. Pero ngayon naman po, ano po ba yung maibibigay ninyong panghuling mensahe sa mga televiewers po natin at pati na rin po sa mga constituents po ninyo? Ikaw. Ikaw, simulan mo. Okay. Sa mga televiewers, sa aming mga kabarangay, lalo na, ay asahan nyo ang serbisyong Ricambal ay laging para sa inyo dahil po tayo ay naninilbihan, nagsiservisyo sa barangay para sa mga constituent natin. Hindi namin pinababayaan lahat ng basta merong na dumudulog sa amin ng mga problema ay aming tinutugunan. Kaya po,
lagi nating tandaan na ang Ray Cambal ay merong serbisyong Ray Cambal. Sabi nga niyan, ang ibinoto natin yung isa dahil sa yung sa kagustuhan natin, kaya po nung may isa pa na tumakbo ay na serbisyohan din natin, nabigyan din natin ng pagkakataon na magserbisyo. Dahil po diyan, kaya tinawag kaming tinawag akong Kagawad Ray 1, si Utol naman ay Kagawad Ray 2, dahil ako ang unang kagawad, kaya tinawag na Kagawad Ray Cambal 1, at si Utol naman ay pangalawang nanilbihan bilang kagawad, kaya tinawag siyang Kagawad Ray Cambal 2. Kaya ang sabi nga niyan, lagi namin sinasabi na isa ang binubuto, dalawa ang nagsiservisyo. Ako naman sa mga televiewers, sa mga constituents natin, ang slogan namin po noon hanggang ngayon ay serbisyong Ray Cambal para sa lahat ng panahon, kahit walang eleksyon. Ginagawa namin po yan, lalo na ngayon na andito na kami. Di ko po pinababayaan ang aking tungkulin, kaya po ang inyong kagawad, para lang masigurado na may katahimikan, may kaayusan sa inyong pagtulog, hindi alintana sa kanya kung mapaano sa daan, mapuyat. Ang gusto ko lang, makita ko na may katiwasayan ang inyong pagtulog sa gabi. Kaya kami, 10 ng aking mga kasamahan sa barangay, mga tanod, yung XO, sama-sama kami na nagro-robing. Lahat ho, yan, mag-subdivision man, mag-depressed area, pinupuntahan po namin lahat yan para masigurado namin na walang mga nangyayaring kabalastugan. At kung may nangyari man, andyan kami para magbigay ng resolba dun sa mga nakikita namin ng mga problema. Lalo na yung pag-iinom sa kalsada, magsigawan sa kalsada, magbatuan sa kalsada, away-away sa kalsada. Kaya po, hindi ko inaalis sa sarili ko na manahimik na lang sa gabi, lalo na sa madaling araw. Kaya po, araw, gabi, andyan po tayo sa serbisyo ng ating barangay. Maraming salamat. Maraming salamat, Kagawad Ray Cambal ng San Antonio, Barangay San Antonio, Parañaque City. We are so proud of both of you, mga legends na tinitingalaan natin sa serbisyong publiko, lalo na dyan sa ating barangay. Yes po, maraming salamat po ulit sa pagpapaunlak po ninyo, sa pagsama po sa amin dito sa barangay tayo. At saludo po kami sa serbisyo na binibigay po ninyo sa inyong pong barangay. Ayun mga kabarangay, maraming salamat din po sa inyo pong pagtutok sa isa na namang araw na makabuluhang talakayan para sa ikagaganda ng serbisyong barangay. Sana po ay marami po kayong natutunan mula po sa mga eksperyensya po ni Kagawad Ray 1 at Ray 2 Siruhano ng Barangay San Antonio, Parañaque City. Mga kabarangay, maraming salamat po. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo. Sa ngalan po ni Kags Butch Serrano, ako po muli ang inyong lingkod, SK Mai Salazar. At magbabalik po kami sa susunod na linggo. Dito lang Sa barangay tayo. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Sa barangay tayo.
Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo